At kaugnay na nga ng matinding traffic sa Marcos Highway nitong weekend na inabot ng 5 oras o higit pa. Pinulong ng MMDA ang mga taga-traffic management ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo. Ang mga susunod nilang hakbang sa pagtutok ni Mark Salazar. Matagal nang notoryo sa traffic itong Marcos Highway, lalo mula Marikina hanggang Antipolo. Pero yung nangyari nung Sabado, Carmageddon na umabot sa Katipunan, C5 at Aurora Boulevard sa Cubao, kaya sumagad sa pasensya ng mga motorista. Sabi ng MMDA, tila sabay-sabay ang mga Christmas party at habol sa shopping ng mga taga-east of Metro Manila. Yung nangyari last Saturday was really talagang yung volume of vehicles matindi. Sinabayan pa ng mall-wide sale ng mga malls within that area. And admittedly, nagkulang din kami yung tao na mag-i-enforce dun sa mga U-turn slots. Sa post-assessment ng MMDA, 2 U-turn slots sa highway ang sanhi ng gridlock. Ang U-turn sa may Santa Lucia Mall at ang U-turn sa may Felix Avenue intersection. Walang taong nagmamando, nag-gridlock. So nung nag-gridlock, unang lane, pangalawang lane, pang-apat na lane, nawala na yung pandiretso, puro U-turn na lang nag-aagawan. So ang nangyari, walang gumalaw kasi gridlock eh. Nakipag-meeting kanina ang MMDA sa mga taga-traffic management ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo. Maliban daw kasi sa pagmamando ng tama sa mga U-turn slots, kailangan din magtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabawas ng volume at obstruction sa Marcos Highway. We will study some adjustments sa U-turn slots to harmonize yung iba't ibang oras ng mga truck ban hours ng iba't ibang LGUs doon. And may recommendation na magkaroon kami ng MOA sa pag-enforce ng anti-illegal terminal and illegal vendors. Posible ring palitan ng movable orange barriers ang concrete barriers sa intersection ng Marcos Highway at Hill Fernando Avenue para mas madaling galawin kung kailangan, lalo kung mabigat ang traffic. Hindi pang long-term solution ang latag ng MMDA dahil ayon din sa kanilang data, mahigit 9,000 ang volume ng sasakyan sa Marcos Highway tuwing rush hour. Sobra sa 5,000 to 6,000 na kapasidad nito. Nung ginawa yan, iilan pa lang naman yung subdivisions doon. But we're trying our best to manage it and magkaroon ng mga engineering interventions. Kagaya ng problema sa maraming bahagi ng Metro Manila, ganun din ang problema sa Marcos Highway. Dumarami ang sasakyan pero hindi ang kalsada. As per DPWH kanina, they don't have any plans na mag-expand pa sa area na yun kasi parang wala na rin talagang lugar na para palakihin pa yung kalsada doon. Mag-o-ocular inspection ulit ang MMDA bukas sa Marcos Highway para maghanap ng kahit maliliit na solusyong makakatulong maibsan ng trapiko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.